Sana'y hindi ganito ang mga magulang ko. Bakit ako ipinanganak na ganito? Na may maikling mga binti. Ang direksyon ng pananaliksik sa paksang ito ay hindi magbabago. Mabuti. Hay, guwapo. Ang guwapo mo. Kaya, yung gwapong lalaki, tulungan mo akong pumunta sa tindahan sa tabi ng paaralan. Kuya, maaari bang malala ang kalagayan ni Mian Mian? Zuli, salamat sa'yo. Talagang ikaw ang aking kibarkada na parang baboy. Mian Mian, bakit nagbago ang kulay ng iyong mukha? Nakahawak siya sa lupa gamit ang kanyang mga binti, hindi siya bumagsak sa ulo. Mian Mian, gising ka na. May masakit ba sa iyo? Sapwit. Ayos lang. Hindi ako nasaktan. Punta muna tayo sa ospital para magpa-check up. Nakausap ko na ang guro at humingi ng pahintulot. Huwag kang mag-alala. Ito ay, Tiyo. Ito na. Palagi kitang sinasabi, ang aking matalik na kaibigan, Mian Mian, ang pinakamabuti kong kaibigan. Yung mabait at maasahang tao. Mahinahon at tahimik, na mayaman sa kaalaman at talento. Tama. Siya nga, ang pinakamagandang babae sa mundong ito. Misunderstanding. Tama, Tito, kailan ka bumalik? Mian Mian, ito naman ay... Sinasabi ko sa iyo, ang alamat ng aming pamilya, ang aking tiyo na si Jiang Chengguyu. Hindi ba siya gwapo? Bababaan ko na. Min, huwag kang mag-alala. Ang aking tiyo, kahit na medyo matanda na siya, pero maganda ang kanyang kalusugan. Huwag kang mahihiya. Tanga mong kasamahan. Lily, tiyuhin mo talaga ang taong ito. Mahal na mahal. Bakit ang bata mo pa rin? Pagpapa-cosmetic surgery. Pero sa totoo lang, matanda na pala siya. At saka, tinatawag mo siyang tito. Bakit hindi kayo iisang apelyido? Mas totoo pa sa perlas. Min, alam mo ba kung gaano kahanga ang tito ko? Napaka-espesyal niya. Parang hindi siya tao. Ito ay baboy na demonyo. Hindi. Sinasabi ko. Ang utak niya. Hindi talaga tao. Ano ang ginagawa mo noong 7 taong ka? Umihi at naglalaro sa putik. Siya ang aking tiyuhin. Natapos niya ang high school noong 7 taong gulang pa lang siya. Lahat ng kaalaman sa high school. Sa edad na 10 taon, pumasok na siya sa prestihiyosong paaralan. Pagkatapos ng doktorado, diretsong pumasok sa pambansang research lab, HMM. Hindi ako kabilang sa kanilang grupo. Hindi pwedeng makipag-ugnayan. Sabi, paano mo nakilala si kuya sa akin? Dahil sa iyo. Lahat dahil sa iyo. Sige na. Pero, parang ikaw ay, ito ang unang babae na niyayakap ng tiyuhin ko. Hindi siya kailanman lumalapit sa mga babae. Oh. Akala ko mayroon ka pang isang tangseng na tiyuhin. Ay nako. Tiyuhin. Pupunta ako para bumili ng pagkain para kay Mian Mian. Bumangon ka na. Sabihin mo ang tungkol sa pag-akyat sa pader at pagliban sa klase. Ikaw. Hindi mo ba sinabi sa guro ko na umakyat ako sa pader? Huwag mong sabihin sa guro. Depende na yan sa iyong asal. Tawagan ko lang ang guro mo kanina, at tinanong ko na rin. Bilang karagdagan, nagtanong ako, ang iyong guro sa klase, sa kasamaang palad. Siya ay dati kong estudyante.
Noong huli akong nakipag-away sa kaklase, naisip ko siyang pasamain at nagka-high blood siya. Ayokong siya ay mapahamak sa aking mga kamay. Mukhang medyo rebelde. Hindi naman masama ang puso mo. Kung mag-aaral ka ng maayos, hindi na kita pagbabawalan pa. Ah, tama pala. Ibalik mo ito sa kulay. Nakapag-away ka na naman ba sa iba? Sabi ko na sa'yo maraming beses. Huwag mo akong guluhin. Huwag nang magpasabog. Para bang sinasadya mong makipag-away sa akin. Tito, mag-usap kayo. Paano? Nag-aalala ka ba na mapunta ako sa ospital? Ginastos mo pa ang pera mo. Mag-alala ka. Kahit mamatay pa ako, hindi ko kukunin ng isang sentimo mula sa bahay. Ang pera mo, lahat ay iniwan mo sa biyenan mong ina, para sa anak mong mahal. Sa hinaharap, kailangang umaasa ka pa rin sa kanila, para alagaan ka hanggang sa huli. Mula nang pumanaw ang nanay mo, hindi mo ako pinahingahan kahit isang araw. Paano ako nagkaanak ng ganitong di makabayan na babae? E di huwag ka ng manganak. Dinala mo ako sa mundong ito. May pahintulot ko ba? Di makabayan. Ang galing-galing mo naman. Kapag may kailangan ka, huwag mo akong tawagan. Pupunasan kita. Classmate Lin. Parang lumabas ang araw mula sa kanluran. Ngayon, tingnan mo. Sobrang iba kumpara sa dati Guro. Tila ba tumanda ka na? Di ba ang araw ay nalulugmok sa kanluran? Ako. Nakikinig ka ba sa akin? Nakikinig, nakikinig. Pasensya na, Profesor Jiang. Ito ang estudyante ko. Sobrang pasaway siya sa paaralan. Kailangan kong turuan siya. Walang anuman. Sino ba ang hindi pa natutong magturo ng ilang estudyante? Ipagpatuloy mo lang. Kaklase kong Lin, malapit na siyang maging senior year. Kung hindi siya magsisikap mag-aral, paano siya makakapasok sa kolehiyo? Magtrabaho sa pabrika, mag-assemble ng mga tornilyo. Hindi ako, ikaw. Guru Wang, hindi na rin maaga ang araw na ito. Matagal na ring tapos ang klase. Baka mas mabuting dito na lang tayo tumigil sa araw na ito. Oo. Dapat talagang pag-isipan ito ni Profesor Jiang. Classmate Lin, tapos na tayo for today. Hindi na pwedeng lumabag sa mga patakaran ng paaralan. Kung hindi, tatawagan ko ang tatay mo. Bahala ka. Yung itsura mo ngayon. Ang bait-bait mo talaga. Ako. Hindi ako nandito para sa iba pang dahilan. Ang buhok ko. Ako ang masusunod. Aba, Diyos ko. Nakakatawa siya. Tapos na ang klase. Walang dumating na pamilya mo. Sila tatlo ang tunay na pamilya. Ako'y labis na wala. Kaya walang nag-aalala sa akin. Tara. Dadalin kita sa isang lugar. Salamat kay Profesor Jiang.
Wow! Nahuli na, nahuli na, nahuli na. Oy! Nahuli ang aso. Para sa'yo. Gusto mo bang doblehin ang kasiyahan? Aha, ito pala ang kanyang doble kasiyahan. Jiang Chengguyu, madalas mo bang laruin ito? Unang beses. Sabi ni Lily, tama nga siya. Talaga namang magaling ang isip mo. Kung hindi lang sana nagloko ang boss, at pinalayas tayo, siguro naubos mo na ito lahat. Unang laro pa lang, pinalayas na tayo. Hindi ka ba nagagalit? Hindi nagagalit, dahil masaya ka. Hello. Bakit hindi ka nagsasalita? Ay nako. Huwag kayong mag-away. Nai, para sa inyo. Ibibigay ko sa iyo ang huling aso. Tama sa iyo yan. Bakit ito angkop para sa akin? Dahil ito ay aso. Sakto lang na ikaw ay single na aso. Guro Jiang. Nagkamali ako. Tiyo Jiang. Guwapong Jiang. Profesor Jiang. Jiang Chengguyu. Guro Jiang. Aking zodiac ay aso. Kaya, ako ang asong iyon. Masaya ka na ba? Hindi ka nagalit, di ba? Kaya tatanggapin ko ang regalo mo. Tayo na siguro ay magkaibigan na. Siyempre. Nabaliw na. Mas nakakatakot pa kaysa sa nabaliw. Mian. Tingnan mo ang mga post ng maliit kong tiyuhin sa social media. Bakit naman nakakagulat yun? Isang litrato lang ng figurine. Hindi naman kakaiba ang litrato. Ang kakaiba ay yung nagpadala ng litrato. Yung tiyuhin ko. Na ilang daang taon nang hindi nagpo-post sa social media. Isang propesor sa universidad na tiyuhin. Sabi mo. Nag-isa lang siya nang pumunta. May kasama siyang pumunta. Kung may kasama siyang pumunta, ang taong iyon ba ay lalaki o babae? Kung babae siya, siya ba ay may gusto sa kanya? O siya ba ang may gusto sa kanya? Huwag kang makialam sa mga bagay ng matatanda. Ilagay ang code sa tamang lugar sa answer sheet. 25 ang hindi anggulo ay purong isda. Ang numero ng pagsusulit, numero ng silid, at numero ng upuan ay isusulat sa papel ng pagsusulit at answer sheet, at ang natanggap na barcode ay ididikit sa nakatakdang lugar sa answer sheet. Ang numero ng silid at numero ng upuan ay isusulat sa papel ng pagsusulit at answer sheet, at maingat na isusulat ang natanggap na barcode. Ikaw ay nakakuha ng 25 sa matematika. HMM. Nakatutok ka ng maayos, walang kahirapan sa ibang asignatura. Mian. Alam mo ba? Tungkol sa iyong marka. Baka hindi pa ako makapasok sa pinakamasamang universidad. Kung hindi makakapasa, edi mag-ikot ng tornilyo na lang. Sa mga panahong iyon, ako na ang bagong bituin sa mundo ng mga tornilyo. Ako na iyon. Hoy, Dad. Lumipat na si Tito. Oh, sige, pupunta ako mamaya. Tawag ng tatay ko. Sabi na hanap na ng tiyuhin ko ang matutuluyan. Kailangan nilang lumipat. Walang mga matatanda, kaya pinapabalik ako para tumulong. Sasama rin ako para tumulong. Bilang pasasalamat kay Profesor Jiang sa huling tulong na ibinigay niya. Bingi ka ba? Hindi ka ba marunong makipag-usap ng maayos? Pasensya na, magpapaliwanag pa lang ang kaibigan ko sa'yo. Bakit ka galit?
Saan nang galing yang batang yan? Medyo magaspang pa. Hindi ka pa ba nakaranas ng mga pasa sa buhay? Ipaparanas ko sa'yo. Kuya Inlo. Bakit ka nandito? Sabi mo tutulungan mo sa paglilipat. Hindi ka pa rin dumating. Kaya pumunta na ako para sunduin kayo. Ikaw ang nang-aapi sa anak ng bahay namin. Anong nangyayari? Gusto mong ipagtanggol siya? Anong kapal ng mukha mo? Kung may lakas ka, mag-away tayo. Ang pakikipag-away, batang-bata, hindi solusyon ang ganyang kabataan. Sige, sabihin mo, maliban sa pakikipag-away, ano pa ang makakapagpatibok ng puso mo? Sige, maglaro tayo ng basketball. Isang laban, tandem. Kung matalo, kailangan mong sumigaw ng tatay dito mismo. Pero, tingnan mo ang hitsura mong estudyante. Mukhang hindi ka masyadong magaling. Kung maglalaro tayo, maglaro na tayo. Hindi ba't isang laro ng basketball lang ito? Ano bang espesyal dito? Ay naku. Wala nang takot. Oras. Lugar. Sige. Bukas ng gabi. Palaruan ng basketball ng paaralan. Ayos. Tiyo. Talaga bang kakasali tayo? Tingnan mo, siyang nagwagi sa 3 taong sunod-sunod na kampyonato ng baseball. Lily, bumalik ka na muna. Anong gagawin, Jiang Chenggeyu? Hindi ba talaga ako magpapanggap na ama niya? Mag-isip ka ng mabuti. Yung video ng laban kanina. Habang iniisip ko, mas na-realize ko na ang baba ng ugali ko. Tuwing siya ay pumapasok sa depensa at nag-shoot ng 3 points. Palagi siyang naguguluhan sa galaw niya. Guro Jiang. Hindi ito ang tamang oras para mag-aral. Ito ang kanyang ugali. At ito rin ang kahinaan. Jiang Chenggeyu, ikaw, marunong ka bang mag-basketball? Medyo. Yung taong iyon, ang galing maglaro ng bola. Kung sakaling sa laban, may gawin silang balak sa'yo. Anong gagawin mo kung masaktan ka? Sabi mo lang. Ang ibig kong sabihin ay, kung sakaling masaktan ka, kailangan pa rin ni Lily na magpahinga at alagaan ka. Wala na akong kaibigan sa paaralan. Nasa akin na ito. Kaya bukas, abangan natin. Anong nangyari? Walang anuman. Maaari na akong umalis. Pumasok ka. Hindi, walang anuman. Jiang Chenggeyu, anong nangyari? Sa hinaharap, ang IQ mo ay mamamana ng mga anak mo. Oo. Kung ganoon, sa hinaharap, gusto kong magkaroon ng isang anak na kasing talino mo. Jiang Chenggeyu, galit ka ba dahil sa nangyaring away ko sa kaklase? Hindi. Wala. Pero, hindi maiiwasan ang 3,000 salin na pagsusuri. Bakit? Hindi ka naman guro ko. Sinasabi mo at ni Lily na tawagin akong tiyo, kaya't ako'y nakatatanda sa iyo. Kaya't tatawagin kita na kuya. Magkasing edad lang ba tayo? Kuya. 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 Mag-ingat ka. Ang matandang ito sobrang hiling magpanggap na tito. Ay, sa tingin mo ba, ganito tayo? Parang si Zubaji na may dalang asawa. Parang si Zubaji, HMM. Kaya tiyak na ikaw ay naging masungit na unggoy. Ginang. Gaw. Jiang Chenggeyu, talaga bang marunong kang mag-basketball? Tiyo. Mag-ingat ka muna ha. Ipapakita ko sa inyo ang isang bagay. Ito. Lahat ito ay sayo. Mian. Huwag kang mag-alala. Ang maliit kong tiyo ay hindi basta-basta. Ang ganda niya, at may mga muscles pa.
Coca-Cola. Nanalo tayo. Anong ginagawa mo? Sabi nga, ang matatalo ay dapat sumigaw ng tatay. Mukhang ayaw mo talagang matalo, ha? Dapat tanggapin ang pagkatalo. Sige na. Espiritu ng palakasan. Hindi ito para sa pang-iinsulto. Mga bata lang sila. Bumalik ka at mag-aral ng mabuti. Mas may dignidad ang mga may kaalaman. Ngayon, utang ko sa iyo ang pabor na ito. Kaya pala, ito ang tunay na, mayaman sa kaalaman at sining. Gusto ko ring maging katulad niya na isang matanda. Narito na, upang ipagdiwang ang tagumpay ngayon. Kailangan nating kumain ng masarap ngayon. Ito ang lugar na gusto kong kainin. Walang oras ang tiyo ko. Kailangan talagang magmukhang maganda ngayon. Nasaan si Jiang Chenggayu? Oo nga. Nandyan pa siya. Palem. Mian, anong nangyari sa'yo? Tiyo. Kaninang tao? Ay girlfriend mo. Huwag kang magbiro, iyan na ang taong gusto mo. Sa edad mo. Normal lang na may gusto ka. Mian, bakit ka tahimik ngayon? Bilisan mo ang pagkain. Anong nangyari? May masakit ba? May hindi magandang pakiramdam sa loob. Walang anuman. Siguro, medyo nalamigan lang. Medyo mainit, ihahatid kita sa ospital. Huwag na. Bumalik ka lang sa bahay, matulog ka lang. Lily, kayo muna kumain. Hindi ako gutom, aalis na ako. Ito na ba ang pangatlong beses na binuhat niya ako? Ibaba mo ako. Kung mag-iinggi ka pa, bababa kita. Ihagis mo na. Sayang. Sige. Ang lalaki na naghatid sa'yo ay si Tito Julie. Anong naiisip mo? Anong gusto mong gawin? Babae ka. Huwag makipaglakad sa mga estrangherong lalaki sa gitna ng gabi. Kahit na anong mangyari, ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Kahit na guro siya. Isa rin siyang mature na lalaki. Huwag kalimutan ng pag-iingat para sa iyong kabutihan. Kung talagang para sa iyong kabutihan. Hindi nagdaan ng 1 taon mula nang mamatay ang nanay ko. Nag-asawa ka na ng ibang babae. Ikaw, para sa akin. Hindi mo, dapat ipanganak ang anak na ito sa babaeng ito at hindi mo ako pinansin. Ikaw. Min. Lahat ng pagkakamali, kasalanan ko. Hindi ko dapat pinakasalan ang tatay mo sa oras na iyon. Dahil si Xiao Cheng ay kapatid mo. May kaugnayan siya sa iyo sa dugo. Siya ay may kaugnayan sa iyo. Min, may masamang nangyari. Nay, may nangyari sa iyo. Anong ginagawa mo? Bumalik ka rito.
Kamusta na si Nay? Kasalanan ko ito. Hindi ko siya naalagaan ng mabuti. Naging pabaya ako. Hindi ko napansin na siya mismo ang nagtutulak ng wheelchair palabas. Nahatulan siya mula sa hagdang. Kung sakaling may masamang mangyari sa kanya, anong gagawin natin? Hindi maganda ang kalusugan ng lola mo. Naisip ko na baka mangyari ito. Huwag ka masyadong malungkot. Ginoo Lin. Malakas ang pagdurugo ng misis ninyo. Hindi na isalba. Ang sanggol ay masyadong maliit ang buwan. Hindi rin nailigtas. Magpakatatag ka. Mama. Huwag iwanan si Mien Mien. Mama. Lin Yujun. Tao ka pa ba? Dati, nanay ako. Ngayon, lola na ako. Sa hinaharap, ako na ba? Alam mo namang may sakit sa puso ang nanay. Pero pinilit mo siyang ipanganak ang anak mo. Alam mo namang hindi maganda ang kalagayan ng lola, pero iniwan pa rin siyang mag-isa sa bahay. Lin Yujun. Talagang nakakainis ka. Nakakainis hanggang sa gusto kong samuka, buwis buhay. Doktor, kumusta na ang lola ko? Sa kasalukuyan ay naligtasan ang panganib sa buhay. Ngunit ang matanda ay may mga sakit na nakaugat, kasama ng pagkabali na ito at labis na pagdurugo. Kung makakayanan niya ito, mahirap sabihin. Sana ay handa kayo sa isip. Ikaw at si Lin Rumiang, hindi ba kayo magkaibigan? Oo nga. Pero kahit magkaibigan, kailangan din ng pribadong espasyo. At saka, masyadong abala ang mahahabang bakasyon. Kung gusto mong pumunta, sige lang. Hindi tulad ko, laging solve, solve, solve. Kaya kapag siya ay lumalabas, nagpo-post ba siya sa social media? Oo, nagpo-post siya. Hi, pero ang tagal ng mahahabang bakasyon, wala nang nagpo-post sa Moments. Lee Shenru. Kanselahin. Lily. Hello, Mien Mien. Anong nangyari sa'yo? Bakit ang payat-payat mo? Mien Mien, kunin mo na ang phone. Anong nangyari? Nagkasakit ka na naman. Bakit umiiyak ka, maliit na kapatid? May masakit ba sa'yo? Asan ka pupunta, tito? Mien Mien. Anong nangyari? Jiang Chengguyu. Bakit ka nandito? Ikaw ay may sakit. Bakit hindi mo sinabi? Masakit ba? Hindi naman. Kaya lang, hindi pa gumagaling ang sipon. Mag-i-injection ka. Matutulog ka lang. Mawawala na yan. Mien Mien. Mien Mien. Lola. Mien Mien. Kanina, naglalaro si Lola ng isang mahabang panaginip. Napanaginipan kang napakaliit mo. Nang nakapaa ang mga paa, naglalaro sa tubig sa mga putik sa lupa. Tawang-tawa sila. Tawag ng tawag sa Lola. Alam ng Lola. Malapit na akong mawalan ng lakas. Hindi, Lola. Kailangan mong mag-ingat. Hindi mangyayari iyon. Anak ka talaga. Palaging pasaway at makulit. At hindi pa maganda ang ugali. Kung sakaling pumanaw si Lola, paano na kaya? Sino ito? Lola, siya ang mabuting kaibigan ko, ang tiyo niya, ang galing niya. Isa siyang propesor sa universidad. Hindi na ako tatakas sa klase mula ngayon. Mag-aaral ako ng mabuti. Maaari kong ipagawa kay Profesor Jiang ang mga takdang aralin ko. Kailangan mong pangakuan ako. Magpagaling ka na agad, okay? Okay. Profesor Jiang. Si Mien Mien, itong bata, bagamat siya'y masayahin. Ngunit, hindi naman siya masama sa kanyang pagkatao. Huwag sanang isuko siya dahil sa kanyang kalikutan. Okay lang ba? Nay, huwag kang mag-alala.
Ano man ang mangyari. Hindi ko iiwan si Mian Mian. Nay. 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 Tiyo, ano ang gagawin natin? Namatay si Mian Mian, Nay. Nawala na si Mian Mian. Akala ko gusto lang niyang mag-isa. Hindi mo rin siya makontak. Tama nga, ilang araw na tayong hindi siya nakikita. Alam ko kung saan siya pumunta. Tiyo, tara na. Sige. Mian Mian. Lily. Wala na akong lola. Sa hinaharap. Wala nang ibang magbibigay sa akin ng proteksyon laban sa ulan at hangin. Mian Mian, huwag kang matakot. Nandito pa rin kami. Natulog si Mian Mian. Mama. Ang hirap na hirap si Mian Mian. Mas pinapabura ng tatay niya ang lalaki. Simula pagkabata, kasama niya si Lolo. Namatay si Lolo. Inampon siya ni Uncle Lin sa lungsod. Mula noon, naging rebelde siya. Hindi nakikinig. Pero alam ko. Lahat ng iyon ay pawang kanyang maskara. Tiyo. Si Mian Mian ay talagang mabait. Ano man ang mangyari. Huwag mong kalimutang huwag siyang talikuran. Pagod ka na rin buong araw. Mabilis, magpahinga ka na. Huwag kang umalis sa akin. Noong una, tanging si mama at ang lolo at lola ko lang ang nagmamalasakit sa akin. Mian Mian, kamusta ka na? Mas mabuti na, huwag kang mag-alala. May ipapakita ako sa'yo. Hindi na ito noong bata pa ako. Ito ba ang tirador na iniwan sa akin ng lolo? Alam ko ang mga bagay noong bata ka. Tandaan ko lahat iyon. Hindi mo inaasahan, di ba? Mian Mian. Kahit na wala na ang lolo at lola mo. Ayos lang iyon. Kahit anong mangyari sa hinaharap, ako ay iyong kamag-anak. Wala ba ako? Siyempre andyan ka. Napakabait. Lolo. Mama. Pumunta na si Lola para makasama kayo. Sa wakas ay makakapagtipon na kayo. Mabuting mabubuhay si Mian Mian. Ingatan mo ang iyong sarili. Huwag kayong mag-alala. Mian Mian. Napakamasipag mo nitong mga nakaraang araw. Nakakatuwang makita kang unti-unting bumubuti. Nakakagaan ng loob si Di Changwei. Nangako ako sa Lola na mag-aral ng mabuti. Simula ngayon. Magbabago ako at magiging tao na muli. Nakaunawa na rin ang aking Mian Mian. Ngunit ngayong gabi ay kaarawan ko. Ay, alam ko na. Paano ko ba makakalimutan yan? Umalis ka na muna. Matapos ang mga tanong, pupunta na ako. Kita-kits mamaya.
Mian. Kamusta? Ako si Gan Mayu. Kaibigan ako ni Chenggeyu. Sa malayo, maganda siya. Sa malapitan, mas maganda. Kumusta? Cheng Yu. Kakatapos ko lang sabihin sa'yo. Mag-isip ka mabuti. Tungkol sa laboratorio mo. Pasok ka muna. Babalik ako mamaya. Bakit kailangang pag-usapan ngayon? Kailangan pa rin iwasan ng ibang tao habang nag-uusap. Mian, bakit ka palang dumating? Magpatugtog ka na ng kanta. Maligayang kaarawan, Lily. Ito ang regalo ko sa'yo para sa kaarawan. Hindi pa tapos mag-usap. Sobrang dami pa nilang sasabihin. Ay, sino ang nagbigay nito? Yung araw na iyon, yung ate na kumain kasama natin. Nakita mo na siya, kaibigan ng tiyuhin ko. Magkaibigan ang dalawang pamilya, mga nakatatanda. Palagi silang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Yung ate na yun, medyo gusto niya si kuya ko. Nakuha ko na. 12,888. Sabi mo. Yung ate na yun binilhan ako ng sobrang mahal na regalo. Siguro dahil ako ang pamangkin ni kuya. E di ang tiyuhin ko ay magiging single na. Ang malamig na gabi ay nagiging ilog ng iyong pangungulila. Lily, samahan mo ang ate mo sandali. Sino? Sino ang nagpasama sa ating Mian? Noong una, nangako ka sa lola na tutulungan mo akong mag-aral. Simulan na natin. Hindi ka talaga magpapanggap dito, na magtuturo pa ako sa'yo. Jiang Chenggeyu, yung ate na yun. Kasintahan mo noong bata pa kayo. Sino ang nagsabi niyan sa'yo? Lily. Pakiramdam ko, gusto ka niya. Siyempre. Anong alam ng mga bata tungkol sa pag-ibig? Sino ang nagsabing hindi ko alam? 17 na ako. Ikaw. May gusto ka na. Wala. Huwag mong ibalik sa akin ang kasalanan. Sana ay wala. Hindi ka dapat maagang magkarelasyon. Ikaw rin, hindi ka dapat maagang magkarelasyon. Mali, nagpapakita ito na matanda ka na. Hindi ko kayang kontrolin ang iba. Pero kaya kong kontrolin ang sarili ko. Pasensya na. Lin Rumien. Tatawag mo ba ito? Gusto mo si Jiang Shengyu. Maraming babae ang gusto kay Jiang Shengyu. May kaalaman siya, may status. Maganda rin ang itsura niya. Normal lang na maraming tao ang nagkagusto sa kanya. Pero, hindi lahat ng tao ay karapat dapat mahalin siya. Tingnan mo nga ikaw. Mababa ang marka. Mahilig magpasaway. Araw-araw puro gulo. Sabihin mo nga, anong karapatan mong i-claim si Chengyu? At ano pa? Dahil tinawag mo akong ate. Nagsasalita ako ng maayos. Mas mabuti ngayon na mag-aral ka ng mabuti at magsikap na makapasok sa magandang universidad. Huwag kang mag-isip ng mga walang kabuluhan. Parang pala ka na gustong kumain ng swan. Tinawag kita ng ate. Iyan ay dahil kaibigan ka ni Jiang Chenggeyu na may utang na loob. Ngayon, nagmamalaki ka pa. Sino ka ba? Anong karapatan mong makialam sa buhay ko? Anong pakialam mo kung sino ang gusto ko? Kung karapat dapat ba siya o hindi? Gusto mong magpanggap dito? Ikaw. Pumili ng pinyin.
Asong lalaki. Usapan. Hey, Lily, natutulog ka na ba? Hindi pa. Kakatanggap ko lang ng regalo mula sa kaibigan ng tiyuhin. Bumalik na. Kaya medyo nahuli ako. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun. Kasi yung kaibigan na yun, gusto niya yung tiyo. Hindi ko naman alam kung anong gusto ng tiyo sa kanya. Kung tatanggapin ko ng basta-basta, parang pinapautang niya pa ng utang si kuya. Ayaw ko naman, na mapahiya si kuya. Tunay ngang karapat-dapat sa akin si Lin Ruan Mien, na babae na gusto ko, kaysa sa mga mag-agarang babae sa labas, na hindi kailanman pareho. Ay Lily, kilalang kilala mo ba ang tiyuhin mo? Halimbawa, anong klaseng babae ang gusto niya? Sa aking alaala, parang wala akong narinig, na may girlfriend siya. Pero guro siya. Dapat ay gusto niya yung masipag. Mag-aral ng mabuti ang mga babae. Lily, gusto kong pumasok sa kolehiyo. Ang galing. Ang pinakamainam kong lugar para mag-aral ay hindi pa nasasakupan. Sugod. Hindi ba't si Profesor Jiang ito? Sa harap ng maraming tao, nag-aakbay at nagyayakap. Kilalang masamang estudyante siya. Palaging nag-a-absent at nakikipag-away. Saka nagkaroon pa ng maagang relasyon. Kamusta, Lin? Ako si Zhou Tianjin, kaklase mo. Gusto kita. Ikaw. Gaano kalaki? Ako. 17. Gusto mo si Lin Rumien? Hindi. Hindi. Humahanga lang ako. Tama. Gusto ko si Lin Rumien na kaklase. Gusto mo siya? Hindi. Ayaw ko. Ang matalino ay hindi umiibig. Kailangan kong mag-aral ng mabuti. Anumang hadlang sa aking pag-aaral, ay magiging kaaway ko. Bago mag-adulto, bawal ang makipagrelasyon. Pagkatapos ng 18 taon, maaari na ba akong makipagrelasyon? Gagawin ko na ang gusto kong gawin, basta't hindi ito makakaapekto sa iyong hinaharap. Ayos lang iyon. Tiyo, tingnan mo. Ang galing ni Mien. Ang marka sa matematika ay umakyat mula 25 puntos hanggang 110 puntos sa loob ng isang buwan. SSSH. Kaya, maaari mo bang sabihin sa akin, ang sagot sa tanong na iyon, karapat-dapat sa gantimpala, kumain muna kayo ng kaunting cake. Mamaya, dadalhin ko kayo sa mas masarap na pagkain. Huwag mong guluhin ang isipan. Sinasabi mo ba o hindi? Ang sagot na hinahanap mo. Jiang Chengyu, gusto kong sabihin sa iyo, subukan mong intindihin. Bigyan kita ng isang pahiwatig, Marie Curie. Mien, kumain ka muna ng kaunting cake. Siguradong mahirap ang mga tanong ng tiyo mo. Sa ngayon, mukhang hindi natin ito masosolusyonan. Kailangan kong masolusyonan ito. Kung hindi ngayon, bukas na lang. Kung hindi bukas, sa makalawa. Yung kaklase ni Biaozi, naghanap pa ba sa'yo kamakailan? Naghahanap pa ba siya sa'yo? Wala na talaga. Matapos ang pagtuturo ni Ginoo Jiang, sino pa ang magpapahayag ng saloobin sa akin? Hindi ko yun ibig sabihin. Ang ibig kong sabihin ay bata ka pa. Dapat unahin ang pag-aaral. Naintindihan ko, Ginoo Jiang.
Kamakailan lang, sobrang nagsusumikap kang mag-aral. Pagod ka na ba? Para sa pangako kay Lola. Kahit gaano pa kahirap, sulit pa rin. Mian, ang bait-bait mo talaga. Jiang Chengguyu. Noong kaarawan ni Lily, nais kong itanong sa'yo ang tanong na ito. Anong nais mong itanong? Kailan ang iyong kaarawan? November 2. Scorpio. Kaya pala ang lamig mo parang yelong nakatayo. Ako. Malamig ba ako? Oo. Kung ganito ang paraan ng pagsasalita ko, kaya sigurado akong ikaw ay, ayon sa araw ng iyong kapanganakan, na parang mooncake, di ba? Ikaw ang may bilog na mukha. Ay, hindi tama. Paano mo alam ang aking kaarawan? Ay pista ng Mid-Autumn. Oh. Siyempre, si Lily ang nagsabi sa iyo. Ngunit, sa taong ito ng Mid-Autumn Festival, ako ay magiging 18 taong gulang na. Pagkatapos ng 18, maaari na akong gumawa ng kahit anong gusto kong gawin. Tama ba? Pagkatapos ng matagal na panahon, anong gusto mong gawin? Sikreto, hindi ko sasabihin sa iyo. Pupunta na akong mag-aral. Palem, Professor Jiang. Pagkatapos ng 18, pwede na ba kitang mahalin? Nanay, gusto ko ng Ultraman. Bukas, dadalhin ka ng magandang nanay para mamili. Mabait, huwag kang magulo. Gusto ko nang mamili ngayon. Sige, magbihis ako saglit at dadalhin kita para mamili. Nasaan ang tatay ko? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa umuuwi? Kahit sa kaarawan ko, hindi siya umuwi. Ang bahay na ito talaga, walang nakakapansin sa akin. Kamakailan lang, may problema ang kumpanya ng tatay mo. Patuloy niya itong inaasikaso. Ayos lang. Sige, tanong lang naman. Isang bata, akala niya na nakalimutan ni kuya ang kanyang kaarawan. Hindi ako masaya. Kaya, ito ba ay isang sorpresa para sa akin? Hindi ba sapat ang ginawa ko? Ngayon ay Mid-Autumn Festival, at kaarawan din ng bata. Paano ko ito makakalimutan? Ang kapal ng sobra. Simula ngayon, ako ay opisyal na 18 taong gulang na. Ngayon, ako ay opisyal na 18 taong gulang na. Sinabi mo sa akin, na pagkatapos ng 18, maari kong gawin ang anumang gusto kong gawin. Ang unang bagay na gusto kong gawin ay, mahal kita. Sobrang mahal kita. Sobrang mahal kita. Nangakong ako sa lola ko. Naaalagaan ko ng mabuti si Mian. Pero si Mian hindi pa nakakapag-high school entrance exam. Hindi natin siya pwedeng pabigatan ng mabigat na pasanin, na makakaapekto sa kanyang kinabukasan. Mian. Bata ka pa. Hindi na, malaki na ako. Mian. Ang pinaka-importante ngayon ay ang college entrance exam. Magkaroon ng magandang universidad, para sa isang magandang kinabukasan. Kami. Hindi angkop. Jiang Chengguyu. Tinanggihan mo ako. Mian. Huwag kang sumunod sa akin. Mian. Nagkaroon ng aksidente ang tatay mo. Malapit na siyang mawala. Paano nangyari ang aksidente? Dahil sa inyo. Namatay ang anak ko. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Papatayin kita. Anong ginagawa mo? Kayo ba ay mga kamag-anak ni Lin Yujun? Oo, sa aming paunang palagay, ay ang aksidente sa trapiko na dulot ni Lin Yujun. Tungkol naman sa iba, gagawin namin ang karagdagang investigasyon.
Paumanhin. Dahil sa labis na malubhang sugat ng biktima, at sobrang pagdurugo, magpaalam na lang po kayo. Hindi posibleng. Niloko niyo ako. Hindi mangyayari iyon. Niloko niyo ako. Tiyo, may nangyaring masama sa pamilya Lin. Mian. Huwag kang matakot, nandito ako. Kumain ka na ba? Baka gusto muna nating kumain ng kaunti. Kailangan nating kumain ng mabuti para may lakas tayong harapin ang problema. Jiang Chengguyu. Naiinis ka ba sa akin? Kung oo. Hindi ko kailangan iyon. Ayaw kong makita kang malungkot. Hindi mo ba ito nakakatawa? Huwag mo akong hawakan. Kami. Bilang pa rin ba kaming magkaibigan? Hindi ako kulang sa kaibigan. Nakiusap ako sa'yo. Huwag mo na akong pakialaman, okay? Ay, ang kawawa kong anak. Bago pa man mag-asawa, nawala na siya. Ikaw, lasing na nagmamaneho. Nawala ang buhay ng anak ko. Gusto mong tapusin ito sa 700,000. Hindi pwede. Nawala na ang haligi ng aming pamilya. Utang ng ama, bayad ng anak. Huwag mong isipin na makakaligtas ka. Ano ang gusto mong kabayaran? 100,000,000. Ang anak ko ay napakabata pa. 1,000,000 ay mura na para sa iyo. Sige. Sinasabi ko sa iyo. Sino ka? Mian. Ito ay si Lola. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Lola, pareho pa rin kayo ng dati. Hindi kailangang magsalita ng galit, nakakaawa na. Lumaki ka na, batang paslit. Alam mo na magbiro ng may panunuya. Lola, hindi ka ba palagi nasa ibang bansa noon? Bakit bigla kang umuwi sa bansa? Sabi ko, gusto kitang dalhin sa ibang bansa. Sasang-ayon ka ba? Kung sabihin kong, hindi ako sang-ayon. Bakit hindi ka sang-ayon? Matagal nang umalis ang nanay mo sa'yo. Umalis na rin ang lolo at lola mo. Ngayon, muli na namang. Nandito ka, walang alalahanin. Ayaw mo pang umalis dito, sa lugar na puno ng sakit. May mahal ka na bang tao? Wala. Simula pagkabata, dito na ako sanay mabuhay. Maraming kaibigan dito. Ayaw kong iwan sila. At saka, maganda ang mga marka ko ngayon. Gusto kong sumali sa pagsusulit ng maayos. Pumunta sa ibang bansa, baka hindi ko kayanin. Mian. Kailangan mong malaman, walang salo-salo na hindi nagtatapos. Noong araw, ang iyong ina ay dahil sa sinasabing pag-ibig, nawala ang kanyang sarili. Kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon. Lola ko. Ikaw na bata. Ganyan na talaga mula pagkabata. Maliit lang ang pamilya namin. Maaga pa namatay ang nanay mo. Ngayon, ikaw na lang mag-isa. At isa kang anak na may dugo sa amin. Mian. Magsama kayo ni Lola, maganda ba? Anong nangyari? Mabuti. Sinabi ng pulis na nagkasala ang tatay mo. Kailangan ng masusing investigasyon sa kumpanya at sa bahay. Ikaw ang anak ni Lin Yujun. Si Lin Yujun ay inakusahan noong buhay pa, ng pagnanakaw sa tungkulin. Magkakaroon tayo ng masusing investigasyon. Dahil sa sobrang halaga, kami ay magpapatupad ng batas, na ay sesil ang lahat ng ari-arian ni Lin Yujun. Mayroon kayong 1 linggo, upang ayusin ang inyong mga gamit. Sige. Salamat sa inyong pagsisikap. Pumunta ka at ayusin ang mga damit ni Xiao Cheng. Huwag nang dalhin ang ibang ari-arian. Sige. 1,000,000. Hindi ba kayo magbibigay? Wala kaming balak na hindi magbigay. Nagsisimula na kaming mangalap ng pera. Nalugi na ang Lin Group. Kahit ang pulis ay nandito na. Narito na para aisil ang ari-arian. Ngayon, anong pera ang ibabayad ninyo sa amin?
May utang kayo sa pamilya namin. Kahit na mamatay kayo, kailangan pa rin ninyong magbayad. Kailangan mag-alacom ng 1,000,000 cash. Hindi ito maliit na halaga. Bigyan ninyo ako ng ilang araw. Ibibigay ko ang pera sa inyo. Sige, bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi ka pa makakapag-ipon ng pera, huwag mong sisihin kami kung magiging masungit kami. Natulog na si Xiao Cheng. Wala na ring ibang mapupuntahan ngayon. Makakapanatili pa kami dito ng ilang araw. Noong una, hindi ako binigyan ng maraming pera ng tatay ko. May ilang libo lang akong pera sa card na ito. Magkano ang meron ka? Kaya mo bang mag-alacom ng ilang daang libo? Hindi ko kayang mag-alacom. Ngayon, nakita kitang nag-aayos sa bahay. Kumuha ka ng ilang alahas at bag. Kinuha ng pulis ang mga ito, bilang iyong personal na ari-arian. Hindi pa na-seize. Kung i-convert mo lahat ng ito sa cash, hindi mo pa kaya i-convert ang kahit na ilang daang libo. Mian. Bago ka magsabi nito, naisip mo ba talaga, ako at si Xiao Cheng, kahit na hindi para sa akin, dapat mo ring isaalang-alang, ang iyong nakababatang kapatid na may dugo sa iyo. Alam mo ba si Xiao Cheng, kailangan niya ngayon ng magkano kada buwan, gatas ng sanggol at diaper. Noong buhay pa ang tatay mo, pinaghahandaan niya ako. Ngayon, ang meron ako, mga alahas at bag. Ito ang lahat ng aking ari-arian. Kung gagamitin ito para magbayad ng utang, paano na kami ni Xiao Cheng? Hindi ko yun ibig sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, kung papayag ka, maaari nating bayaran muna ang danyos. Sa hinaharap, sabay tayong kikita para alagaan si Xiao Cheng. Mian. Sobrang inosente mo. Si Xiao Cheng ay bata pa, saktong panahon para gumastos, pero kailangan din nating makuha ang mga bayad. Kailangan na itong maipan agad. Imposibleng humingi ng pera kay Lily. Huwag ipaalam kay Jiang Chenggayu. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita. Ayos lang, subukan sa loob ng 1 linggo. Bilang waiter, kailangan laging alerto. Huwag mag-alala, manager. Gagawin ko ang aking makakaya. Sige, magsisimula na ako sa trabaho. HMM. Lin Rumen. Itong relo. Nakalimutan. Itong luho ay talagang kapansin-pansin. Pero sabi ni Chenggayu, dahil gusto ko, hindi mahalaga kung magkano, bili niya pa nga para sa akin. Kayo na ba? Ano sa tingin mo? Ate Su, may dala akong pagkain para sa'yo. Mian. Pasensya na. Kailangan kong maghanda ng paraan para kay Xiao Cheng. Patawarin niyo ako sa aking pagiging makasarili. Huwag mo ring guluhin kami ng anak ko. Salamat. Bumalik ka ng pera. Panahon na. Nasaan na? Lin Rumian, gusto mo bang umiwas at hindi magbayad? Sinabi ba sa'yo? Kailangang bayaran natin ng 100,000 yuan sa loob ng 3 araw. Kung hindi, hindi ka namin palalampasin. Pasensya na po, tiya. Alam kong kailangang bayaran ko ang utang ko sa inyo. Pero, wala pa akong ganong kalaking pera ngayon. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng konting oras. Anong sinasabi niyo? Bumalik ka ng pera. Tingnan natin kung sino ang mang-aapi sa apo ko. Yung taong ito na nagdala sa'yo sa ganitong kalagayan. Ano ang balak mong gawin? Narito ang 200,000 na cash. Ihawak mo muna ito. Agad na ilagay ang natitira sa inyong account. Pero ang perang ito ay ginastos. Tungkol sa utang sa pagbato ng sipa. Kailangan din itong bayaran. Bayaran. Siyempre, kailangang bayaran. Ako na ang gagawa. Lola, ang lakas ng kamay ko. Tulungan mo ako, ha?
Guro. Nilagyan ng selyo ang bahay ni Mian Mian. Hindi rin makontak ang telepono. Sa linggong ito ng pasukan. Hindi ka ba niya kinontak kailanman? Alam mo ba kung saan pumunta si Lin Ruyan? Hindi siya pumasok sa paaralan nitong linggo. Hindi rin namin siya mahanap. Gusto ko sanang itanong sa'yo. Bakit hindi ka pumapasok sa paaralan? Jiang Chenggayu. Akala mo sino ka? Walang pakialam sa'yo kung hindi ako pumapasok sa paaralan. Kailan ka pa natutong manigarilyo at uminom? Siyempre, para kumita ng pera. Gaano karaming pera ang kailangan mo? 1,000,000. Sobrang dami. Nagtakbuhan na sila. Iniwan akong mag-isa para ayusin ang gulo. Mas marami akong iniinom. Mas marami rin silang iniinom. Kaya mas marami rin ang komisyon ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Jiang Chenggayu? Bitawan mo ako. Hindi ko kailangan ng iyong awa. Wala akong awa sa'yo. Kaya, ano ang katayuan mo sa pagtulong sa akin ngayon, kaibigan? Ayo. Ayo. Katatapos ko lang makipag-usap sa katabing silid. Paglabas ko, nakatagpo na kita. Ganda ng boses. Dapat alam mo na. Ang pangalang AU, hindi mo dapat tawagin. Gusto mo pa ba si Lin Rumian ngayon? Walang posibilidad sa pagitan natin. Lumilipas na ang gabi. Umalis ka na ng maaga. Jiang Chenggayu. Galit ako sa'yo. Ang pinaka-importante ngayon ay ang college entrance exam. Magkaroon ka ng magandang universidad, para sa magandang kinabukasan. Kami. Hindi angkop. Pero sabi ni Chenggayu, dahil gusto ko, kahit gaano pa ito kamahal, handang bilhin niya ito para sa akin, Lin Rumian. Bakit ang tanga-tanga mo? Tinatanggihan ka na niya. Ano pang pag-asa ang iniwan mo? Ang relo na suot ni Ganmei, hindi pa ba sapat na patunay? Kailangan bang maging sobrang tuwid ng sinasabi ng tao? Hanggang dyan ka na lang ba? Lola. Naisip ko na. Nasaan si Lin Rumiang? Kanina may isang babae. Nagsagawa ng proseso ng pag-alis sa paaralan si Mian Mian. Oh, sabi ay lola ni Lin Rumiang. Katatapos lang umalis. Lily, pasensya na. Hindi kita naabutan para magpaalam ng harapan. Pero, huwag kang mag-alala. Nakatira na ako sa ibang bansa kasama ang lola ko. Maaaring hindi na ako bumalik. Sana huwag kang malungkot. At huwag mo akong hanapin. Kung may tadhana, magkikita rin tayo.
Tiyo. Umalis na si Mian kasama ang lola niya sa ibang bansa. Nag-iwan siya sa iyo ng sulat. Tingnan mo ito. Jiang Chengguyu. Sa totoo lang, hindi kita gaanong gusto. Tiyo, bakit ang dami mong nainom? Lily, wala akong problema. Ayos lang ako. Kuya, huwag ka nang uminom. Hindi ko pwedeng hayaan siyang maipit sa maagang pag-ibig. Makakaapekto ito sa kanyang kinabukasan. Pero kahit na tumanggi ako sa kanya, di ko pa rin mapigil ang gustong makita siya. Talagang nasaktan niya ako ng sobra. Kaya niya naiwan ang salitang iyon, Tiyo. Maiintindihan ni Mian. Pasensya na, Ginoong Lin. Hindi ko kayo naasikaso ng maayos. Sigurado akong naipaalam na ng chairman. Nababalik ako sa bansa. Una, para makilala ang negosyo. Pangalawa, para pamahalaan ang hotel ng maaga. Oo. Ang chairman na ang nag-utos na. Hindi nyo na kailangang masyadong kabahan. Ako kasi, kahit na hindi ako kasing mahigpit at matatag ng chairman. Pero, dahil ipinagkatiwala niya sa akin ang negosyo, gagawin ko ang lahat para magampanan ko ito ng pinakamahusay, bago lang dumating. Sana po ay matulungan ninyo kami. Ginoong Lin, kakababa lang po ninyo mula sa eroplano. Medyo pagod na kayo. Baka po gusto ninyo nang magpahinga ng maaga ngayong gabi. Bukas na lang po namin kayo dadalhin sa isang paglilibot. Ayaw ko po. Magpapakita na lang po kami sa kumpanya. Hindi ko inakalang. Magkakaroon pa ako ng araw na makabalik dito, Lily. At siya. Kayo kamusta? Ginoo Lin, pasensya na po ngayong araw. Sa hindi magandang pagtanggap, maraming salamat sa inyo sa pag-aalay ng handa para sa akin. Huli na ang lahat. Umalis na rin kayo ng maaga. Ginoo Lin, pagod ka na sa biyahe mo ngayon. Umalis ka na ng maaga para makapagpahinga. Uuwi na kayong lahat. Jiang Chengguyu. Jiang Chengguyu. Anong nangyari? May nakilala ka bang kakilala? Wala. Bakit? May kailangan sa akin si Professor Lin. Katatapos lang ng salo-salo, maraming tao. Wala akong pagkakataon na bumati. Ikaw, walang asawa. Bakit ang bilis mong umuwi? Bakit? Nagmamadali ka bang magpakasal? Kakausap lang sa akin ng guro. Sabi niya, 2 taon na lang, malapit ka nang mag-30. Kung hindi ka pa hahanap, mag-iisa ka na lang habang buhay. Walang ganun ka-exaggerate. Nakuha. Hawak ko ng mabuti. Narinig ko na matagal ka nang naghahanap ng isang tao. Oo. Hinahanap ko siya ng 4 na taon na. 4 na taon talaga. Naghintay ka ng 4 na taon para sa isang tao. Wala siyang tugon sa'yo. Baka kailangan na lang nating humanap ng iba. O baka hindi ka lang niya gusto.
Bakit bigla kang nandito sa koridor? Nakita mo ba ang sinasabi mo? Siguro nagkamali lang ako. Siguro ito na ang parusa sa akin. Oh, nakita mo ba yung babae na sinasabi mo? Hindi na siya muling lilito. Ginoong Lin. Ito ang aming mga account sa nakaraang 4 na taon, at mga pangunahing materyales sa negosyo. Bukod dito, may isang imbitasyon sa isang seminar sa Nanchuan mamayang hapon. Anong sinabi mo? Saan ang seminar? Sa Nanchuan. Hindi na ako pupunta. Mainly, hindi ako angkop sa pagsasalita. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Maghahanda na ako ng speech ng maaga. Sa oras na yun, basta sundan mo na lang. Oo, ganito rin ang ibig sabihin ng chairman. Isa pa, gusto niyang mapalawak ang iyong karanasan. Pangalawa, ang chairman at ang punong guro ng Nanchuan ay matagal nang magkaibigan. Sa mga nakaraang taon, marami na silang naipadalang talento sa ating kumpanya. Sige, naiintindihan ko na. Paulit-ulit. Bakit parang lumalapit na tayo? Hello, Ginoong Lin. Naalala mo ba ako? Si Lao Ban. Matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw na ang prinsipal. Noong araw, isa kang masigasig at responsableng guro. Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ka pa rin nagbago. Ganun pa rin siya katotoo. Ngayon, matagumpay ka na sa iyong karera. Masaya ang mga guro para sa iyo. Halika. Simulan na natin. Professor Jiang, bakit hindi pa dumarating? Magandang araw sa inyong lahat, mga estudyante. Ako si Lin Rumien. Impormasyon. Hello, punong guro. Nandito na ako sa paaralan. Darating na ako sa bulwagan. Ikinagagalak kong makilahok sa talumpati ng paaralan. Ang pamagat ng aking talumpati ay Teorya ng Tagumpay, tungkol sa tagumpay. Tungkol sa tagumpay. Dito nagtatapos ang aking talumpati. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon naman, papasok na tayo sa bahagi ng tanong mula sa mga estudyante. May mga tanong ba kayo? Gusto nyo pong itanong kay Ginoo Lin? Walang problema, magtanong lang kayo. May tanong ako. Pwede bang magtanong, Ginoong Lin? May boyfriend ka na ba ngayon? Anong nangyayari? Salamat sa pag-aalala ng lahat. May boyfriend ako. Pasensya na, dahil sa privacy. Hindi ko maibigay ang pangalan niya. Ngunit kung sakaling may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na dadalhin ko siya sa aking alma mater para maglibot. Salamat sa lahat. Pwede bang tanungin si Ginoong Lin? May boyfriend ka na ba ngayon? Professor Jiang. Huwag kang masyadong lamabis. Kailan kayo nag-usap? Ano? Boyfriend? Bakit ko sasabihin sa'yo? Professor Jiang. Ito ang universidad kung saan ka nagtuturo. Hindi ito tama. Hindi ba? Pasensya na. Ayos ka na bumalik. Mien. Miss na miss kita. Pasensya na. Hinding-hindi kita inisip. Tingnan mo, yung gwapong lalaki, nandito na naman. Kamakailan lang sa hotel namin. Isang buong araw na nakaupo. Umuwi lang si Ginoong Lin pagkatapos ng trabaho. Baka naman tagahanga ni Ginoong Lin iyon. Dumating na ang katulong ni Ginoong Lin.
Kung may sasabihin, sabihin mo na. Ginoong Lin, may nakita na naman ako. Yung tao na naghihintay sa'yo sa lobby ng hotel. At saka, kamakailan lang ay pinag-uusapan na. May boyfriend ka na ba? Hindi ko alam kung naghihintay ka ba sa akin. Pero may boyfriend talaga ako. Napansin ko, lalong lumalala ang pag-uugali mo. Gusto mo ba akong ay patanggal si Lola para ilipat ka? 4 na taon na akong kasama mo. Araw-araw kang parang torpedo. Hindi nag-aaral, o kaya nagtatrabaho. Ang pinakalapit na lalaki sa akin, si Eric pa rin. At may boyfriend pa siya. Tulungan mo akong humanap ng bahay. Hindi kailangang sobrang mamahalin. Tulungan mo akong maghanap ng bahay. Hindi na kailangang masyadong mamahalin. Ay naku. Nakakapagod talaga ang maglipat. Gutom na ako. Mian, sigurado akong hindi ka pa kumakain matapos mag-ayos ng buong araw. Nagluto ang tita ng masarap na malaking baw. Ay. Mian. Ginang. Lin. Ginang. Lin, anong nangyari sa iyo? Ginang. Lin. Ginang. Jang, bilisin mo. Nawalan ng malay ang bagong nangungupahan. Mian. Ay nako, mian ko. Kamusta ang pakiramdam mo? Masama pa ba ang pakiramdam mo? Nakatakot ka sa tiyahin. Ano bang nangyari sa akin? Balong bata ka. Paano ka naman hindi kakain ng maayos? Sabi ng doktor, kasabay pa ng regla mo ang mababang blood sugar. Kaya mahina ang katawan mo at nanguhulog ka sa pagkakahilo. Ate Gi, salamat sa'yo. Hindi ako ang nagdala sa'yo dito. Si Teacher Jang ang nagdala. Teacher Jang. HMM. Dumating na si Ginoong Jang. Sabi ng doktor, ayos na si Ginang. Lin, maging kampante ka. Kita ko kanina na nag-aalala ka. Hindi ko alam. Akala ko si Ginang. Lin ay asawa mo, Tita Shu. Salamat sa nangyari ngayon. Lumilipas na ang gabi. Tinawagan ko ang taxi para ihatid ka pa uwi. Kilala ba kayo? Bakit nandito ka? Hindi mo narinig si Tita Shu. Ako ang nagdala sa'yo sa ospital. Ang ibig kong sabihin ay, bakit bigla kang nagpakita sa komunidad na ito? Hindi mo ako sinusundan, di ba? Huwag mo akong akusahan ng walang dahilan. May estudyante ako, na tenant din ni Tita Shu. Hindi pumasa ang kanyang thesis. Kamakailan ay tinutulungan ko siya. Tinutukoy namin ang bagay na ito. Dumating lang ako dito ngayon. Nabalitaan ko lang na nahimatay ka sa bahay. Sa kabutihang palad, hindi siya nakatira dito. Isa lang siyang estudyante niya. Kung hindi, kailangan ko pang maghanap ng bagong tutuluyan. Huwag ka nang mag-isip ng sobra. Hindi ko sinasadyang pumunta dito. Kabetulan lang. Nakasalubong kita. Tungkol sa nangyari ngayon, kahit na iba ang pinalit, pipiliin ko pa rin, na tumulong agad sa tao. Anong ginagawa mo? Tumawag ka para ipakuha ang assistant ko. Naka-12 na ng gabi. Ginaising mo ang tao sa gitna ng gabi para dalhin sa ospital. Para magbantay. Oras na ng pag-uwi. Talagang hindi ito ang tamang oras para tumawag. At saka, kapag nakita ng assistant, nandoon din si Jiang Chenggayu. Hindi ko na naman masabi ng maayos. Umalis na si Tita Shu. Hindi ka pa aalis. Nandito ako para alagaan ka. Jiang Chenggayu. May boyfriend na ako. Jiang Chenggayu. Anong kahulugan ng ginagawa mo? Masyado akong nagsisisi. Gusto mo bang maging kabit? Bakit naman hindi? Pero ayaw ko maging ganun. Alam mo namang may gusto ka ng iba. Bakit mo pa ako pinapansin? Sa tingin mo, karapat-dapat lang ako sa titulong kabit. Ganun ba? Yung taong gusto mo. Jiang Chenggayu. Nagsisinungaling ka pa rin. Professor Jiang mula sa Beijing University. Ang memory niya sobrang hina. Hindi pa nga alam kung kanino niya ibinigay ang relo niya. Nang hindi niya alam, anong ibig sabihin nito?
Kanino ko ibinigay ang relo ko? Lamang 4 na taon ang nakalipas. Nakalimutan mo nang ibigay ang relo. Sa Gamiyu. Ito ay personal kong bagay. Bakit mo kailangang sabihin sa akin? Sino ba ako para magtanong? Akin ang relo ko. Mayroon bang isang hindi pagkakaintindihan? Bakit nasa iyo ang relo na ito? Hindi mo ba ito ibinigay kay Gamiyu? Akin ang relo na ito. Kailan ko pa ba ito ibinigay kay Gamiyu? Bukod pa dyan. Bakit ko ibibigay kay Gamiyu? Pero, ito ay sinabi mismo ni Ganmei. Ito ang ibinigay mo sa kanya. At suot na suot niya ito noon. Kahit hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi ko rin alam kung ano ang sinabi ni Ganmei sa iyo. Pero talagang isang hindi pagkakaintindihan ito. Sige na. Huwag ka nang magpakita sa tabi ko sa hinaharap. Ay, Mian, hindi ka pa kumakain ng hapunan, di ba? Kung hindi ka pa kumain, pumunta ka sa bahay ko para kumain. May inihanda akong pagkain para sa'yo, Tita Shu. Sa mga araw na ito, pagkatapos ng trabaho, naghihintay ka lang sa akin na kumain. Ano bang nangyayari? Ito. Dapat kang kumain dito. Kung hindi mo sasabihin sa akin, hindi na ako kakain. Ay, sabi ko na. Kamakailan lang, kumuha ako ng bagong chef. Itong chef na ito, tuwing araw, lagi kang nagluluto para sa akin. Tapos nakikita kong madalas kang matapos sa trabaho ng huli. Kaya pinakiusapan ko siyang gawin yung sayo. Para hindi ka magutom o mapagod hanggang sa mawalan ng malay. Nababahala ka ba na gaya noong nakaraang beses? Oo, nagrenta ka sa akin ng bahay. Kailangan ko namang tiyakin na ligtas ka. Lalo na kung, hindi lang ako ang nag-aalala sa'yo. Ano? Sino ka bang nag-aalala sa akin? Ang ibig sabihin ni tita ay, kayo, mga kabataan, ang dami mong pressure sa buhay. Lahat ng anak ko ay nag-aaral sa labas. Wala ring nakakausap sa akin. Ikaw, nakakasama mo ako kumain, masaya na ako. Tita, masyado kang magalang. Masaya akong makasama ka. Bilisan mo, gutom na ako. Mamaya, malamig na ang pagkain. Buwisit na bata. Pagbalik mo, hindi mo man lang ako tinawagan. Pasensya na. Kakatapos ko lang sa trabaho ko. Talagang wala ng oras para makipag-ugnayan sa iyo. Naisip ko na kapag nagkaroon ako ng oras, ay bibigyan kita ng sorpresa. Tara. Tiyo. Nakita na kita. Mian, hinahanap ka ng tiyuhin mo sa loob ng 4 na taon. Sa wakas, naibalik ka na rin. Bakit niya ako hinahanap? Hindi mo ba alam? Yung babae na mahal niya sa puso, palaging si Ganmei Yuba. Maaaring nagkakamali ka tungkol kay Little Uncle. Yung taong mahal niya. Palagi kang ikaw. Kung ayaw niya sa'yo, hindi ka na niya hahanapin ng 4 na taon. Hindi niya dadala ang larawan mo palagi. Yung 6 na buwan na nagpunta ka sa ibang bansa, araw-araw siyang uminom hanggang malasing. Hindi ko pa kailanman nakita siyang ganito ka walang pag-asa. At yung relo na binigay niya kay Gami, ano ang kwento niyon? Ano ang nangyari? Naiinis ako tuwing naiisip ko siya. Inutusan ng tiyuhin ang kaibigan na ayusin ang relo. Nagkunwari siyang may kakilala siya, kaya nakuha niya ang relo sa loob ng ilang araw. Nagalit ang tiyuhin nang malaman ito. Hindi na niya ito sinuot muli, sobrang mahalaga iyon sa tiyuhin. Kaya, yung relo na iyon, hindi iyon ibinigay ni Jiang Chenggeyo kay Ganmei, kundi siya ang lihim na nagsuot ng relo na iyon. At pagkatapos ay sinabi sa akin, na iyon ay ibinigay sa kanya ni Jiang Chenggeyo. Lumipas na ang mga pangyayari. Ako at ang iyong tiyo, ay hindi bagay 4 na taon na ang nakalipas. Hindi na rin ito angkop ngayon. Talaga nating. Hindi na ba pwedeng mangyari? May boyfriend na ako. Mian, dali, puntahan mo si Professor Jiang. Nangyari ang isang bagay sa kanya. Anong nangyari sa kanya? Katatapos lang magbuhos ni Lola ng sopa, nadulas siya. Nabasa niya ang mainit na sopa sa katawan niya. Malaki ang naging pula sa katawan niya.
Pasensya na. Hindi kita nakita na hindi ka nakasuot ng damit. Maghihintay ako hanggang makapagpalit ka na ng damit. Ganito ka ba talaga ayaw mo akong makita? Kahit na nasaktan ako para sa'yo. Huwag kang magpanggap na walang hiya. Kailan ka ba nasaktan para sa akin? Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Yung mga pagkain na kinain mo doon, ako ang nagluto. Bakit ka nagsisinungaling? Yun ay niluto ng chef na inarkila ni Tita Shu. Yung chef na yun ay ako. Huwag kang mag-alala. Lahat ng ginawa ko para sa'yo ay voluntaryo ko. Pasensya na, nasaktan kita ba? Kung ganun, huwag na lang. Ipagpatuloy mo lang. Mian, nandito ka na. Tita Shu. Bakit hindi ko nakita si Ginoong Jiang kamakailan? Saan siya pumunta? Oo nga. Wala akong nakita kay Jiang Cheng gayon nitong mga nakaraang araw. Mukhang hindi na siya babalik. Mian, uminom na naman ng maraming alak ang tiyuhin. Sabi ng doktor, hindi siya pwedeng uminom ng alak. Pumunta ka na at tingnan siya. Tiyuhin, bakit ka uminom na naman ng ganitong karaming alak? Hindi ko may iwasang uminom. Kung hindi ako iinom, hindi na ako magkakaroon ng mga delusyon. Walang delusyon. Hindi ko na siya makita. Hindi ko na siya makita. Sobrang miss ko siya. Sobrang miss ko siya. Alam mo ba? Tuwing lasing ako, nakikita ko siya. Sa loob ng 4 na taon na ito. Para lang makita ako. Palagi ka bang nilalasing mo? Ang galing naman. Muling nakita kita. Jiang Chengyu. Ano ang gagawin ko sa'yo? Hindi pwede. Hindi maaaring. Mian. Pasensya na. Pasensya na. Magandang hapon sa lahat. Pumuri sa magandang kapalaran. Narito ang isang pinakabagong balita. Sa ikalawang seksyon ng Jinghang Road, nangyari ang isang malaking rear-end na aksidente. Isa sa mga bus, may dalang mga propesor at eksperto mula sa Peking University. North. Saan si Profesor Jiang Chengyu? Pasensya na, may naghihintay sa akin doon para sa bandage. Magtanong ka muna sa nurse sa reception. Lily, kamusta si Jiang Chengyu? Sobrang sugatan siya. Nasa proseso ng pagliligtas. Kasalanan ko. Kung hindi dahil sa tiyuhin na huling nagprotekta sa akin. Nasaan siya? Doktor. Nasaan si Jiang Chengyu? Ikaw ay... Oo. Ang kanyang kasintahan, umalis na.
Bakit? Bakit dito na naman? Lolo at lola, tatay at nanay, hindi sila lumabas mula sa pintong ito. Ngayon, nakahiga na rin si Jiang Chenggayu doon. Seryoso ba talaga akong isang malasalot? Nawalan ng sobra sa dugo ang nasugatan. Patuloy pa rin kaming nagsusugod. Hindi na sapat ang dugo, maghanda na ng transfusion. Sa ngayon, pansamantalang ligtas na ang sugatan. Dahil sa sobrang tama ng sugat, ililipat na siya sa intensive care unit. Mahaba, mahaba. Jiang Chenggayu. Jiang Chenggayu. Jiang Chenggayu. Mahaba. Hindi pa rin gising si kuya ngayon. Pumunta ka na ngayon. Hindi mo rin siya makikita. Lily. Nagkamali ba ako? Kung hindi dahil sa akin, hindi ba mamamatay si Jiang Chenggayu? Hindi ito kasalanan mo. Lahat ng ito ay isang aksidente lamang. Tinanong ko na ang doktor. Nakaligtas na si Tito sa panganib. Kung mahal mo pa siya, hintayin mo siyang magising. Kausapin natin siya, okay ba? Jiang Chenggayu. Bobo ka ba? Noong panahon na iyon, sobrang gusto mo ako, pero hindi mo man lang sinabi sa akin. Jiang Chenggayu. Bobo ka ba? Kahit na mali ang pagkakaintindi sa'yo, hindi ka pa rin magpapaliwanag. Jiang Chenggayu. Para kang baboy. Baboy ni Zubaji na nagdadala ng asawa. Lahat ng sakit ay mag-isa mong tinatanggap ng tahimik. Jiang Chenggayu. Kung bibigyan pa ako ng pagkakataon ng langit, hindi kita iiwanan. Jiang Chenggayu. Magsama tayo. Magsama tayo. Magsama tayo. Mian. Nang ako'y nawalan ng malay, narinig ko ang marami mong sinasabi sa akin. Lahat ng ito ay ilusyon ko ba? Jiang Chenggayu, sasabihin ko sa iyo. Ang narinig mo ay totoo. Anong sinabi mo? Noong panahong iyon, maaaring malabo ang isip mo, kaya uulitin ko. Jiang Chenggayu. Magsama na tayo. Mian. Yung boyfriend mo. Anong boyfriend? Yung niyayakap ako sa opisina. Kaibigan ko yun. May boyfriend na siya. May boyfriend na. Anong ibig sabihin nito? Palagi kang single. Ngayon, ikaw na sa akin. Ikaw ang girlfriend ko, si Jiang Chenggayu. At may lola pa tayong dapat harapin. Mahirap ang kanyang pagsubok, basta't makasama kita. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tanga.